Madalas na gamitin ang Hebrews chapter 6 upang tutulan ang katuruan ng eternal security o ang katuruan na hindi nawawala ang kaligtasan. Babasahin ko ang Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod matapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Salungat nga ba ang mga talatang ito sa katuruan ng eternal security? Itinuturo ba nito na nawawala ang kaligtasan? Yan ang ating tatalakayin sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Para po sa inyong lingkod, may 3 katanungan na dapat sagutin natin sa ating pag-aaral sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. At dito nga natin makikita kung ito nga ba'y sumasalungat sa katuruan na nawawala ang kaligtasan. Ang unang katanungan, mga mananampalataya ba o hindi mananampalataya ang tinutukoy dito? Pangalawang katanungan, ano ang kasalanang nagawa nila? Ang pangatlong katanungan, ano talaga ang kaparusahan na ibinababala dito? Naniniwala ako na kailangang sagutin natin ang mga katanungang ito upang maayos nating ma-interpret ang mga talatang ito. Muli, basahin po natin ang Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati, naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod matapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sagutin natin ang unang katanungan. Mga mananampalataya ba o hindi mananampalataya ang tinutukoy dito?
Christian ba sila o hindi sila Christian? Aminin ko po na dati, ang paniniwala ko, hindi mananampalataya ang mga tinutukoy dito sa Hebrews chapter 6. Noon, ang tingin ko, kaya sila tumalikod. Hindi talaga sila mananampalataya in the first place. They were not believers to begin with. As someone leaning towards Calvinism at that time, with due respect, that was the usual response I read from that school of thought. Sa dating talakayan namin ni Pastor Erwin Amador dito sa Expositors Edition, nang talakay namin ng tungkol dito sa aklat ng Hebreo, sinabi ko noon na tumutukoy ito sa mga hindi mananampalataya. Isa sa aking mga batayan ay ang pag-cross-reference o yung pagdudugtong dito sa 1 John chapter 2 verse 19. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong yun ay hindi natin tunay na kasama, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Mababasa natin yung context nito sa verse 18. Ang sabi, mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang mga kaaway ni Kristo. Ngayon nga'y marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Patungkol sa mga bulaang guro, ang context nito. Lumalabas na hindi talaga mananampalataya ang mga bulaang guro. Ngunit ang tanong, applicable ba ito sa mga nagpakilalang mananampalataya, subalit sa kalaunan ay tumalikod? Posible naman ito. Ang tanong lang, ang 1 John chapter 2 verse 19 ba ang magpapaliwanag sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6? Mas maganda na tingnan muna natin ang sariling context ng Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 bago ito ikabit sa ibang mga talata ng Biblia. Yan kasi ang problema kapag kaagad nagre-resort sa cross-reference. Sangayon naman po tayo. I agree that Scripture interprets Scripture. Ang kasulatan ang magpapaliwanag sa kasulatan. But that should not be the first resort. Hindi dapat na kaagad magko-cross-reference tayo. We should first consider the context of the passage itself. Kapag ganito kasi ang tendency, kapag ganito ang approach, natalon agad sa cross-reference, mai-ignore ang immediate context ng verse na pinag-aaralan. May pagkakataon pa na ganito ang ginagawang diskarte kapag parang sumasalungat sa stand ng isang school of thought ang nabasang talata. Ang gagawin, tatakbo agad sa mga paboritong talata ng Biblia. Ano ang sabi sa talatang ito? Ang tawag nga doon what about theism?
What about this verse? What about that verse? Kapag ganun ang diskarte, nauuwi lang sa paramihan ng verses ang usapan. Bukod sa kung saan-saan napupunta yung usapan, hindi na talaga napag-uusapan ang talata na pinag-aaralan. We will end up going everywhere and anywhere except dealing with the text itself. Lalabas po proof texting. Proof texting ang ganitong approach. Ayon nga kay Walter Kaiser at Moses Silva sa kanilang aklat na An Introduction to Biblical Hermeneutics, the proof text model often relies on a naive reading of the text. It may disregard the purpose for which the text was written, the historical conditioning in which it is set, and the genre conventions that shaped it. Consequently, this method is vulnerable to allegorization, psychologization, spiritualization, and other forms of quick and easy adjustments of the scriptural words to say what one wishes them to say in the contemporary scene, ignoring their intended purpose and usage as determined by context, grammar, and historical background. Sa madaling salita, nababaluktot yung talata. Kaya, instead of doing proof texting, mas maganda kung pag-aralan munang mabuti ang Hebrews chapter 6 bago ito ikumpara at idugtong sa ibang mga talata. Personally, I have learned, and I pray that I will continue to learn, to discipline myself to focus at the passage at hand before going to another passage. Nung yun ang ginawa ko, doon ko lang talaga naunawaan ang talata. Kaya ako napaniwala noon na hindi mananampalataya ang mga binigyang babala dito sa Hebrews chapter 6 ay dahil sa paliwanag ng isang Bible teacher sa verse 1. Ang sabi, kaya iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Ang pagkakasabi sa Christian Standard Bible, go on to maturity. Ang sabi naman sa ibang version, go on to perfection. Ganito ang paliwanag ni Pastor John MacArthur sa kanyang sermon na The Tragedy of Rejecting Full Revelation. The writer of Hebrews is telling them to go on to positional perfection. Positional perfection. Go on to the full maturity of a relationship to the Messiah. He uses the word perfection here to refer again to going from the old covenant to the new covenant. So, para kay MacArthur, ang kausap dito sa Hebrews ay mga taong hindi pa daw talaga mananampalataya. Hindi pa sila talaga
nanampalataya sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas. Hindi pa daw sila mga Kristiyano. Ito'y kumbaga, malapit man, malayo pa rin. Ito ay sa kabila ng ipinahayag sa verse 4 na ang mga taong ito'y naliwanagan na at naging kabilang sila sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ayon kay MacArthur, ang ibig sabihin daw nito ay ipiniliwanag lang sa kanila ng Espiritu Santo ang mabuting balita ng kaligtasan. Subalit, hindi naman sila tumugon o hindi sila nanampalataya. Ayon sa aklat ni MacArthur na Saved Without a Doubt, How to be Sure of Your Salvation, the enlightenment spoken of here has to do with intellectual perception of spiritual truth. It means to be mentally aware of something, to be instructed, informed. It carries no connotation of response, of acceptance or rejection, belief or disbelief. Ngayon, kung pag-aaralan natin, 2 beses na ginamit sa aklat ng Hebreo ang salitang enlightened o naliwanagan. Una nga dito sa Hebrews chapter 6 verse 4. At ang pangalawa sa Hebrews chapter 10 verse 32. Ganito yung ating mababasa. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Pansinin natin ang sabi, matapos na kayo'y maliwanagan. Ang sabi sa verse 19, akit lang natin. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Pansinin natin, tinawag sila ng may akda ng Hebreo na mga kapatid. Brothers and sisters. Mga naliwanagan na sila at tinawag silang mga kapatid. Mga kapatid, ang mga naliwanagan na. Kaya lumalabas na mga mananampalataya na talaga sila. Mga Kristiyano sila. Balikan natin ang sabi sa verse 4. Naging kabilang sila sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Ganito yung pagkakasalin sa ang Biblia 2001 edition. Mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Ang ginamit na salitang Griego sa tumanggap o kabahagi, ang siya ring salitang Griego na ginamit sa salitang naranasan sa Hebrews chapter 12 verses 7 to 8. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat ano ngang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat ng mananampalataya, na siyang naranasan ng lahat, kung gayon, kung hindi kayo dinidisiplina, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak.
lumalabas na kapag ikay nakaranas ng pagdidisiplina ng Ama, ikaw ay tunay na anak. At yung salitang naranasan, sa Greek, yun yung salitang ginamit sa tumanggap o kabahagi. Tumanggap ng Espiritu, kabahagi ng Espiritu. Naranasan ng mga sinulatan ng Hebrews ang disiplina ng Diyos sapagkat sila'y mga anak ng Diyos. Sa madaling salita, nang sabihin na sila ay mga tumanggap ng Espiritu Santo o mga naging kabahagi ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, talagang napasa kanila ang Espiritu Santo. Tandaan natin sabi sa Romans chapter 8 verse 9, sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yun. At dahil mga tumanggap sila ng Espiritu, dahil mga naging kabahagi sila ng Espiritu, sila ay kabilang kay Kristo. Sila ay mga Kristiyano. Binigyan din naman ni MacArthur na mga salita sa Hebrews chapter 6 verse 4 at verse 5 na ang mga sinulatan sa Hebrews ay nakalasap ng makalangit na kaloob. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Sa English kasi, tasted the heavenly gift. Tasted God's word. Tasted. Kaya paliwanag ni MacArthur, nakalasap lang o nakatikim lang daw sila. Pero hindi talaga kumain. Kumbaga, hindi talaga sila kumain, nakatikim lang daw ng makalangit na kaloob at kabutihan ng salita ng Diyos. Pinatikim lang. Sabi nga ni MacArthur, the tasting or partaking implies something similar, a mere sampling of truth. A mere sampling of truth. It was not embraced or lived, only examined. Noon, para sa akin, sabi nga sa commercial ng isang baterya ng kotse, convincing. Kasi nga, sabi, nakatikim. Pero sa Griego, ang ibig sabihin ng salitang nakalasap, nakatikim, nakaranas. Nakaranas. Hindi lang patikim. Ayon nga sa Mounce's Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, ang isa sa kahulugan, to have perception of, experience. At ang ginamit pa na halimbawa sa dictionary na ito, sa Mounce's Concise Greek-English Dictionary of the New Testament, ang ginamit pa niyang halimbawa ay ang Hebrews chapter 6 verses 4 to 5. To have perception of, experience, nakalasap, nakaranas, hindi lang nakatikim. Kaya mali ang interpretation ng salitang nakalasap hanggang tikim lang. Ang ibig sabihin na nakalasap, nakaranas talaga. Kasi kung gano'n ang interpretation, kung susundan natin ang logic ng paggamit ng salitang yun, lalabas. Kung susundan natin ang logic nila, nang ibig sabihin nun, nakatikim lang, patikim lang, lalabas. Hindi talaga namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Kasi ang sabi sa Hebrews chapter 2, verse 9, basahin ko sa Christian Standard Bible.
But we do see Jesus made lower than the angels for a short time, so that by God's grace, He might taste death for everyone. He might taste death for everyone. Crowned with glory and honor because He suffered death. Because He suffered death. Pasinin natin taste death, suffered death. Ang sabi, naging tao ang Panginoong Hesus so that He might taste death for everyone. Taste death daw. Kung susundin natin yung takbo ng paliwanag ni MacArthur at ang iba pang Calvinist na katulad niya, na ang ibig sabihin daw na nakalasap, nakatikim lang, ilalabas na ang ibig sabihin, hindi talaga namatay ang Panginoon. Sa halip, nakatikim lang. Kung ano man ang ibig sabihin nun, nakatikim lang ng kamatayan. It will not make sense. When Hebrews chapter 2 verse 9 said that the Lord tasted death, it means that He experienced death. When the Lord tasted death, it means He experienced death. Hindi lang nakatikim o patikim lang, kundi nakaranas siya ng kamatayan. Kaya nga ang salin sa Tagalog dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan. Makaranas ng kamatayan para sa lahat. Talagang namatay ang Panginoon. He really experienced death. At yung ginamit dito sa Hebrews chapter 2 verse 9 na salitang makaranas, ganun din ang salitang Grego para sa nakalasap o nakatikim sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 5. Kaya nung sabihin na sila ay nakalasap ng makalangit na kaloob, nakalasap na rin sila ng kabutihan na salita ng Diyos, ang ibig sabihin, sila ay nakaranas ng makalangit na kaloob at nakaranas na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Hindi hanggang tikim lang. They really experienced the heavenly gift and the goodness of the Word of God. Alam nyo, may 38 panawagan, 38 exhortations na mababasa po natin sa aklat ng Hebreo. Ngunit wala kahit isa sa mga panawagan na yon ang nanawagan sa mga unang nakabasa sa Book of Hebrews. Natanggapin nila ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Kung hindi sila mga mananampalataya o may kahalong mga hindi mananampalataya sa mga mananampalataya sa iglesia, meron sana kahit isa na panawagan na sila ay manampalataya sa Panginoon para sa kaligtasan. Kaya ang tanong, mga mananampalataya ba o hindi mananampalataya ang tinutukoy sa Hebrews chapter 6? Ang sagot po, opo, mga mananampalataya nga sila. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, kung kayo po ay napagpala, may natutunan po tayo, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating episode? At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ng Expositors Edition, just hit the subscribe button
and the notification bell para wala po kayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition. Ang Expositors Edition din po ay napapakinggan sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ang unang katanungan na ating sinagot, mga mananampalataya ba o hindi mananampalataya ang tinutukoy sa mga talatang ito? At ang sagot po natin, mananampalataya sila. Ang pangalawang katanungan, ano ang kasalanang nanganganib na magawa nila? Ano yung binigyang babala na wag nilang gagawin? Lumalabas po na ang mga sinulatan sa Hebrews ay mga dating saserdote o mga pari ng relihiyong Hudyo, ng Judaism. Sila ay mga kaanib ng iglesia sa Antioch. Ang sabi nga po sa The Grace New Testament Commentary, there seems to be a call for readers to make a decisive break with Judaism and its legalistic system in order to identify with Jesus and God's new program through the new covenant. Subalit dahil nga sa pag-uusig, bagamat sila ay mga nakakilala na sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas, kahit na sila'y mga Kristiyano na, dahil sa pag-uusig, sila po ay natutuksong tumalikod sa pananampalataya. Kaya nga ang babala sa Hebrews chapter 6 verse 4, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Ngunit may mga magsasabi na hindi talaga magagawang tumalikod ng mga tunay na mananampalataya. Kaya nga, ipinagpipilitan nga nila na ang mga tatalikod ay hindi tunay na mga mananampalataya. Kasi nga, sinasabi nila, hindi daw talaga magagawang tumalikod sa pananampalataya ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya. Ngunit, kaya nga we spend time explaining that the original readers of the book of Hebrews were Christians. Nakita na nga natin na mga mananampalataya ang mga sinulatan sa Hebrews. Saka, isipin natin ito. Bakit sila bibigyan ng babala kung wala naman palang panganib na sila ay matatalikod? Ulitin ko bakit sila bibigyan ng babala kung wala naman palang panganib, kung hindi naman pala posible na sila'y matalikod sa pananampalataya? Kung hindi naman pala nila magagawang tumalikod, para bang nagbabala tayo sa ating anak na wag aakyat sa puno sa ating bakuran kasi baka malaglag siya. Kayong wala naman palang puno dun sa ating bakuran. At hindi naman makakaakyat sa puno ang ating anak sapagkat sanggol pa lang siya. Hindi magkakaroon ng sense yung mga warnings na ito. Bakit sila bibigyan ng babala kung wala naman palang panganib, hindi naman pala nila magagawa, imposible naman na matalikod ang isang tunay na mananampalataya?
it will not make sense. Kaya nagbigay ng babala ang sumulat ng Hebrews sa kanila laban sa pagtalikod, sapagkat maaari ngang matalikod ang isang mananampalataya. Kaya nga ingat tayo eh. Ang babala nga sa 1 Corinthians, he who thinks he stands, be careful lest he fall. May panganib ng pagtalikod ang isang mananampalataya. Of course, kayo palang sasabihin ko na may gagawin ng Diyos upang tayo'y pigilan sa pagtalikod. Ngunit, kapag tayo'y patuloy na nagmatigas, may parusang matatanggap ang tatalikod. Kung ano ang gagawin ng Diyos upang pigilan tayo sa pagtalikod. Kung ano ang kanyang magiging parusa kapag tayo ay tumalikod, yan yung ating titingnan sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Sa Hebrews chapter 2 verse 1, ganito ang babala. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Pansinin nyo yung mga first person plural pronouns. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Kasama yung author ng Hebrews, na walang duda, Christian yun. Kasama sa mga sinasabing dapat panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig. Kasama siya sa mga dapat panghawakang mabuti para hindi maligaw. At itong pagkaligaw na ito, hindi ito biglaan. Ito ay unti-unting pagkaligaw. Sabi nga nila ang daan ng kapamakan ay hindi biglang U-turn, kundi unti-unting paliko na hindi mo na napapansin, iba na direksyon mo, pabalik na. Hindi na patungo sa patutunguhan mo. Ang sabi pa nga sa Ang Biblia 2001 edition, kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pang pansin ang mga bagay na ating narinig, baka tayo'y matangay na papalayo upang hindi tayo maligaw. Baka tayo'y matangay na papalayo. Sa English, drift away. Parang isang bangka na nakalag yung pagkakatali sa pier at unti-unting dinadala ng alon papalayo sa pampang, papalayo sa dalampasigan, drift away. It was a slow and subtle but steady turning away from the faith. It was a slow and subtle but steady turning away from the faith. At kaya, baka sila maligaw. Anong sabi sa verse 3? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Alam niyo sa grammar, yung matangay, drift away, passive voice. Samantalang pababayaan, active voice. Madalas nating sabihin ganito, yung passive, the ball hit me. Yung active, I hit the ball. Kapag sinabing passive, you receive the action. Kapag sinabing active, you initiate the action. Therefore, they were not unwilling victims,
They were willful violators. They were not unwilling victims. They were willful violators. It was not by chance. It was by choice on their part. It was not an accident. It was their action. Hindi sila biktima. Sila ang may kasalanan sa nangyari sa kanila. Pagkatapos, ang babala naman sa Hebrews chapter 3, verses 12 to 13, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Pansinin nyo ang sabi, mga kapatid. Ito ay babala sa mga mananampalataya, sa atin na mga Kristiyano. Kaya dapat tayo mag-ingat na huwag magkaroon ang sino man sa atin ng pusong masama, ng pusong walang pananampalataya. Makikita natin dito ang panganib na may madaya sa atin ng kasalanan at maging matigas ang puso. Alam nyo, yung salitang nalalayo o turns away, may pagkakataon na isinalin ito na apostasy. Apostasy, pagtalikod sa pananampalataya. Ito yung kasalanan na binibigyan babala sila na baka mangyari sa kanila, baka magawa nila, na may panganib sila na mag-apostatize o matalikod sa pananampalataya. And apostasy is an act of rebellion against God. It is an act of rebellion against God. Ang sabi nga sa The New International Commentary of the New Testament, yung sinabing turns away, it is a gesture of outright apostasy, a complete break with God. It is a gesture of outright apostasy, a complete break with God. Alam nyo, ayon kay Kenneth Yates, sa kanyang aklat na Hebrews, Partners with Christ, the word for depart or turns away is sometimes translated apostasy. That is, the sin the author is concerned about for his readers. They would do that if they left Christianity and went back to Judaism. The readers were being fooled by sin into believing that it was acceptable to go back to Judaism and to withdraw from the Christian church. Perhaps they thought that in Judaism, they would still be able to worship God. Sin was telling them that they should seek comfort and security by living Christianity. Sin was telling them to fear their enemies and that God could not take care of them in the midst of their difficulties. Kasi nga, sabi ko nga, dahil sa pag-uusig, natutokso silang tumalikod sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Baka tayo matalikod sa ating pananampalataya. Sa halip na tumalikod,
dapat tayong lumago sa ating pananampalataya. Instead of turning away from the faith, we should grow in the faith. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 6 verse 1, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Muli tingnan nyo, iwan na natin, magpatuloy tayo. Ganito yung pagkakasalin sa Christian Standard Bible. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity. Kaya nga if the author was writing to unbelievers, he should have called them to believe. But he was writing to believers. And that's why he called on them to grow in maturity. Sa halip na sabihan silang, manampalataya na talaga kayo. Ang sabi niya, lumago kayo, magpatuloy kayo na lumago sa pananampalataya. Sa tinagal-tagal na nilang mga Kristiyano, dapat sana malago na sila. Subalit ayon nga sa Hebrews chapter 5, verses 12 to 14, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa lang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. And because they failed to grow, they have fallen away. Dahil sa sila ay hindi lumago sa pananampalataya, sila ay natalikod sa pananampalataya. Ang sabi nga sa New English Translation o Net Bible, they have committed apostasy. They have committed apostasy. Apostasy, turning away from the faith, is a clear and present danger to all of us Christians. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay patuloy na panganib na nakaamba sa ating mga mananampalataya. Kaya nga dapat tayo mag-ingat at para hindi tayo matalikod, kailangan na tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Kaya nga ang babala sa Hebrews, kapag tuluyan na silang tumalikod, may kaparusahang nakalaan para sa mga tumatalikod. Ang babala sa Hebrews chapter 10, verses 26 to 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Pansinin natin ang mga first person plural pronouns na natin, atin. Kasi nga, ulitin ko, ang kausap nga dito, mga mananampalataya. Sabi pa nga matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan. Sa madaling salita, ang sinasabi rito, matapos tayong manampalataya, matapos tayong makakilala sa Diyos. Ang tinutukoy po dito na sadyain pa rin natin magkasala, ang tinutukoy dito na pagkakasala, pagtalikod nga.
mula sa pananampalataya. Apostasy yung tinutukoy dito. Ang malamang, ang tanong niyo, ano yung kakilakilabot na paghuhukom? Ano yung naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos? O maganda, pag-aralan natin itong mabuti. Muli ang tinutukoy dito na sadyain pa rin natin magkasala, ang tinutukoy dito na pagkakasala, pagtalikod mula sa pananampalataya. And sabi nga sa Understanding the Bible Commentary Series, the words, if we deliberately keep on sinning, do not refer to ordinary sins. Hindi yung mga karaniwang kasalanan ang tinutukoy dito. Bagamat, hindi mo dapat tayo sumasadya na magkasala ng kahit anong kasalanan. Pero yung partikular na kasalanan dito, the words, if we deliberately keep on sinning, do not refer to ordinary sins, but to the most grievous and final sin, apostasy. Ang tinutukoy na pagkakasala dito, pagtalikod nga mula sa pananampalataya. This is the sin which by its nature puts the offender out of reach of God's forgiveness, and therefore the sin from which there is no return. With resources exhausted, such a person must face the prospect of God's wrath against sin. Kapag hindi nagbalik loob ang tumalikod, salip na kapatawaran, kaparusahan ang matatanggap ng mananampalatayang tatalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi kapatawaran, kaparusahan. Sa halip na habag ang kanyang matanggap, hatol ang kanyang mapapala. Hindi habag, hatol. Ayon pa nga sa Hebrews 10:29, gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan na nagpabanal sa Kanya, at lumait sa mapagpalang Espiritu. Salip kasi na humingi ng tawad, hinahamon pa niya ang Diyos sa pagpapatuloy niya sa pagtalikod. At alam nyo, ito ay hindi lang babala sa kanila. Ito ay babala din sa atin. Ito ay hindi babala sa kanila lang. Ito ay babala din sa atin. Ayon kay David De Silva, sa kanyang aklat na Hebrews, Grace and Gratitude, whenever we find ourselves tempted to return to the practices from which Christ died to redeem us, we are in danger of insulting Jesus, showing contempt for the value of His blood. Whenever we choose to the rewards of suppressing our witness or of hiding our affiliation with Jesus, whenever we choose the temporary pleasure of a particular sinful practice, whenever we find ourselves investing far more in advancing our own interests in the world than in advancing God's interests, we find ourselves in danger of abusing God's grace. Apostasy is abusing God's grace. Dapat talaga tayong matakot. Sa halip na magpatuloy tayo sa pagkakasala. Ang sabi pa nga sa verses 30 to 31,
Sapagkat kilala natin na nagsabi, akin ang paghiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Hindi tayo makakaiwas sa pagpalo ng Diyos, sa pagdisiplina ng Diyos, kapag tayo ay tumalikod sa ating pananampalataya. Instead of divine clemency, we will experience divine correction. Instead of divine clemency, we will experience divine correction. Kaya, kung tayo'y nag-iisip o natutokso na tumalikod sa Panginoon dahil sa pag-uusig, dahil sa pakiwari natin mas malakas ang hatak ng dati nating pamumuhay, kung tayo po'y nakanganib na mawalan ng pananampalataya, hanggang hindi pa po huli ang lahat, magbalik loob na tayo sa Kanya. Huwag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya. Ang unang katanungan na sinagot natin, mga mananampalataya ba o hindi ang mga tinutukoy sa talatang ito? Ang sagot natin, sila ay mga talagang mananampalataya. Ang pangalawang katanungan na ating sinagot, ano ang kasalanang nagawa nila? Ang sagot natin, sila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. They committed apostasy. Ang pangatlong katanungan, ano na ngayon ang parusa na ibinabala dito? Yan po ang ating tatalakayin sa ating susunod na episode, sa susunod na pagkakataon. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez, nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.